Ang amoy ng Noche Buena ay pinaghalong hamon at pagtataksil. Tumayo ang aking anak na si Miguel, hawak ang kanyang baso at binasag ng kanyang boses ang katahimikan. Tay, nagbotohan na kami. Hindi ka na miyembro ng pamilyang ito. Lumayas ka sa pamamahay na to. Natigilan ng mga bisita. Si Elena, ang kanyang asawa, ay may maliit na ngiting nakapaskil sa labi. Nginitian ko rin siya pabalik sabay abot ng isang folder kay Miguel. Heto, regalo ko bago ako umalis, anak. Binuksan niya ito at napasigaw. Nakatingin ang lahat. Hindi nila alam na ang aking paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Akala nila ay winasak na nila ako, pero nagkakamali sila. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang amoy ng dining room ay pinaghalong roasted chicken at sama ng loob. Ang lumang mesa na gawa sa Nara ay puno ng gasgas mula sa ilang dekadang salusalo ng pamilya o baka dahil sa bigat ng huli naming pagtatalo. Ang mga maruruming plato ay hindi nagalaw. Ang kape sa mga tasa ay lumamig na. Nakaupo si Miguel sa kabisera, namumula ang mukha, kumukumpas na parang konduktor ng gulo. Si Elena naman ay nakaupo sa tapat ko, nakakrus ang braso at ang kanyang mga manicured na kuko ay tila nagtatambol ng ritmo ng paghamak sa mesa. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tinidor. Ang lamig ng bakal nito ang nagpakalma sa akin habang humahagupit ang kanilang mga salita. Tay, kailangan namin ng pera, bulyaw ni Miguel. Ang boses niya ay sapat na para yanigin ang mga baso. Bumibigay na ang bahay na to. Hindi mo pwedeng upuan lang ang pera mo habang kami ay nagdurusa dito. Tinaasan ko siya ng kilay. Pinanatiling kalmado ang aking boses. Inuupuan? Nabayaran ko na ang amilyar at titulo ng lupang ito bago ka pa ipinanganak, Miguel. Ano ba talaga ang gusto niyo? Dumungaw si Elena, ang kanyang ngiti ay kasing nipis ng yelo. Para ito sa pag-unlad, Tatay Carding. Gusto naming gawing moderno ang bahay. Bagong tiles, bagong furniture. Hindi mo to maiintindihan. Naintindihan ko. Sobra pa sa sapat. Ang mga repair ay palusot lang. Ang cellphone ni Elena na nakasandal sa kanyang baso ng wine ay nagpapakita ng larawan ng isang mamahaling leather sofa na mas mahal pa sa luma kong sasakyan. Si Miguel, na nagpapakaikot-ikot na ngayon, ay naghagis ng isang nakatuping papel sa mesa, isang estimate galing sa contractor na puno ng mga upgrades na hindi naman kailangan. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman na nagastos na nila sa isip nila ang budget. May ipon ka naman, tay, giit ni Miguel, tumataas ang boses. Aanhin mo pa yan, hindi ka na bumabata. Masakit ang parinig, pero nanatili ang tingin ko sa mesa, sinusundan ng isang pamilyar na gasgas na ginawa ni Miguel gamit ang kutsilyo noong 10 taong gulang pa siya. Noong mga panahong tinitingnan pa niya ako bilang kanyang bayani. Sobra-sobra na ang naibigay ko sa inyo, mahina akong sabi. Nakatira kayo dito ng libre, maswerte pa kayo kumpara sa iba. Napasinghal si Elena, ang tawa niya ay parang patalim na nakabalot sa seda. Libre? Ang lugar na to ay parang museo, Tatay Carding. Kami na nga ang gumagawa ng pabor sa inyo sa pananatili namin dito. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang kutsara, umalingaw-ngaw ang kalansing. Ang damot-damot mo. Akala mo kung sino kang santo, pero ikaw lang ang pumipigil sa pag-asenso namin. Tumahimik ang buong kwarto, yung klase ng katahimikan na dumadagan sa dibdib. Hinigpitan ko ang hawak sa tinidor, namuti ang aking mga kamao. Hindi ito ang unang beses na tinaasan niya ako ng boses, pero iba ang pakiramdam nito ngayon. Huli na. Kumislap ang mata ni Elena sa tagumpay, parang hinihintay niya talaga ang pagsabog na ito. Pwede sana akong sumigaw pabalik, ilista ang bawat sakripisyo, ang mga overtime sa trabaho, ang tuition sa kolehiyo, ang kotseng ibinenta ko para mabili ang una niyang sasakyan, pero hindi na sila tatablan ng salita. Madamot, ulit ko, hinayaang lumutang ang salita sa hangin. Yan ba ang tingin niyo? Lumapit si Miguel, amoy alak ang hininga. Oo, tama. Hindi ka na kailangan dito, tay. Kaya na namin ang lugar na to nang wala ka. Bumigat ang hangin sa bigat ng kanyang mga salita. Ang labi ni Elena ay kumibot, hindi maitago ang kasiyahan. Dahan-dahan kong ibinaba ang tinidor at tumayo. Ang pagkakadkaran ng upuan ko sa sahig na gawa sa kahoy ay tila mas malakas kaysa sa dapat.
Tumingin ako kay Miguel, tapos kay Elena. Ang mga mukha nila ay salamin ng kasakiman at kasiguraduhan. Akala nila nanalo na sila. Naiintindihan ko, sabi ko. Matatag ang boses sa kabila ng apoy sa aking dibdib. Malinaw na ang lahat. Tumalikod ako, mabigat ang bawat hakbang ng aking bota sa sahig at naglakad patungo sa pasilyo. Pahabol na sumigaw si Miguel, mapang-asarang tono. Ano? Ganun na lang? Magmamaktol ka na lang? Hindi ako sumagot. Nasa harapan ko ang pinto ng kwarto. Ang pinturang natutuklap ay paalala ng mga nakaraang araw. Nang abutin ko ang seradura, isang kaisipan ang sumagi sa gitna ng pagtataksil. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang oras ko, ang mga pangarap ko, ang tahanan ko. Tama na. Sumara ang pinto sa likuran ko, naging harang sa kanilang mga boses. Tumayo ako sa madilim na pasilyo, pinakalma ang aking pulso. Akala nila kaya nila akong wasakin. Nagkakamali sila. Ipakikita ko sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng pagiging madamot. Ang kwarto ko ay parang time capsule, bawat sulok ay may multo ng buhay na binuo at nawala sa akin. Tumunog ang higaang kahoy nang umupo ako. Ang kutsyon ay lumundo dahil sa ilang taong hindi mapakaling pagtulog. Isang lampara lang ang nagbibigay liwanag, tumatama sa alikabok sa picture frame namin ni Nanay Isabel at ni Miguel noong 6 na taong gulang pa siya. Ang bungi niyang ngiti ay nakatingin pabalik, ibang-iba sa lalaking kasisigaw lang na hindi na ako kailangan. Nanginig ang daliri ko nang hawakan ang salamin ng litrato. Paano humantong sa ganito? Tahimik na ang bahay ngayon, yung klase ng katahimikan na nagpapalakas ng iniisip mo. Binuksan ko ang drawer ng bedside table at inilabas ang lumang photo album. Binuklat ko ito at tumigil sa litrato ni Miguel noong 16 anyos siya, hawak ang bola ng basketball. Ang mga mata ay nagniningning sa mga pangarap na tinustusan ko. Ibinenta ko ang luma kong Toyota para mabayaran ang aplikasyon niya sa kolehiyo. Sinabi ko kay Isabel na sasakyan lang yon. Hinawakan niya ang kamay ko noon, ngumiti, at sinabing alam niyang sulit iyon. Pareho kaming naniwala. Isa pang pahina, isa pang alaala. Graduation ni Miguel. Nag-double shift ako noon bilang engineer para mabayaran ang tuition niya. Sumasakit ang likod sa haba ng oras sa construction site. Niyakap niya ako nung araw na yon. Nangako na magiging proud ako sa kanya. Naniwala ako. Ngayon, ang alaalang iyon ay parang kutsilyong umiikot sa puso ko. Ni hindi siya nagpasalamat kahit minsan. At matapos kunin ng cancer si Isabel, 3 taon na ang nakararaan. Lalo siyang lumayo, iniwan akong mag-isa sa bahay na ito. Hanggang sa dumating si Elena, at ang matalas niyang ambisyon ay bumaon kay Miguel. Inilipat ko ang pahina at nakita ang isang nakatuping resibo na naninilaw na sa luma. Bayad sa tuition, 600,000, may petsang 2005. Simot ang ipon ko noon, sinasabi sa sarili na investment ito para sa kinabukasan niya. Para sa kinabukasan ko rin, naisip ko, may magpapatuloy ng pangalan ng pamilya. Sa halip, iniuwi niya si Elena, na ang mga mata ay sinusuri ang bahay na parang premyong dapat mapanalunan. Binago siya nito, o baka inilabas lang nito kung sino talaga siya. Isinara ko ang album, tinitigan ko ang litrato ni Isabel, ang malambot niyang buhok, ang mainit niyang mga mata, siya ang laging sandalan ko. Bel, bulong ko, garalgal ang boses, binigay ko sa kanya ang lahat, pero hindi sapat ang pagbibigay. Hindi kapag nakatayo siya sa dining room ko, nagbubuga ng lason, sinusulsulan ng babaeng tingin sa akin ay sagabal. Naalala ko ang tinidor na hinawakan ko kanina. Ang bigat nito ay paalala ng galit na ibinaon ko. Wala nang magbabaon ng galit. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, binabaha ang kalsada. Tulog na ang neighborhood. Ang mga Christmas lights ay kumukurap-kurap sa gitna ng dilim at ulan. Idinikit ko ang kamay ko sa malamig na salamin. Nakatingin sa akin ang sarili kong refleksyon. Puting buhok, pagod na mga mata, pero ang panga ay desidido. Ilang dekada akong naging ama na nagbibigay, nagpapatawad, naghihintay. Para saan? Para sabihan na hindi na ako kailangan. Isang alaala ang lumitaw. Si Miguel, siguro 8 taong gulang, ibinalibag ang pinto ng kwarto matapos ko siyang pagalitan. Noon pa man, may toyo na siya, pero lagi siyang bumabalik, nahihiya
at humihingi ng tawad. Wala na ang batang iyon, ang lalaking pumalit ay hindi karapat-dapat sa pasensya ko. Pati si Elena na puro pangarap ng buhay na hindi naman niya pinaghirapan. Kinuha ko ang cellphone ko sa nightstand. Umiilaw ito sa madilim na kwarto. Ang hinlalaki ko ay nakatapat sa numero ni paring Thomas. Alam niya kung saan magsisimula. Isang taong nakita na ang kapangitan ng mundo pero lumalaban pa rin. Patuloy ang buhos ng ulan, malakas at walang tigil. Hindi ako biktima. Hindi na ngayon. Masyado na akong matagal na naging pundasyon nila. Oras na para magtayo ng bago. Ang paring Thomas Tambayan ay amoy alak at lumang kahoy. Nakaupo ako sa isang sulok. Ang upuang vinyl ay tumutunog habang nakasandal ako. Hawak ang isang baso ng brandy. Sa tapat ko, humihigop ng beer si paring Thomas. Ang kanyang suot na jacket ay kasing luma na ng kanyang pasensya. Kaibigan ko na siya mula pa noong nagtatalo kami sa mga plano sa engineering firm noong may saysay pa ang buhay. Ngayon, isa na siyang retiradong abogado na magaling umamoy ng kalokohan. Kinuwento ko sa kanya ang away, ang pagsigaw ni Miguel, ang mga ngisi ni Elena, kung paano nila ako sinubukang patayin gamit ang salita. Nakinig si Tomas, naniningkit ang mga mata, lumalalim ang guhit sa noo sa bawat detalye. Nang matapos ako, ibinaba niya ang baso, malakas ang tunog sa tahimik na bar. Mga buwitri sila, Carding, sabi niya, garalgal ang boses. Tingin nila kaya ka nilang tukain kasi matanda ka na. Papayag ka ba? Pinaikot ko ang brandy sa baso. Hindi. Tapos na akong pumayag. Napangisi si Thomas. Isang bihirang bagay na ang ibig sabihin ay may malalagot. Good. Tirahin mo kung saan masakit. Pera, pride, hanapin mo ang kahinaan nila. Tumango ako. Nag-iisip na. Impulsive si Miguel. Laging hinahabol ang mga bagong gamit. Bagong kotse, malaking TV. Mas malala si Elena, nakatali ang ego sa itsura. Ang Instagram feed niya ay dambana ng buhay na hindi naman nila afford. Akala nila mabubuli nila ako palabas ng sarili kong bahay. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang nagagawa ng isang buhay na planado. Sa legal na paraan, dagdag ko, tumingin kay Thomas. Walang sablay, tawa niya, sumandal sa upuan. Ganyan magsalita ang taong nagdo-double check ng bawat kontratang ginawa ko. Kaya mo yan, Carding. Hindi nila kilala ang kinalaban nila. Kumuha ako ng maliit na notebook sa bulsa ng aking jacket. Isinulat ko ang salitang accounts. Magulo ang pera ni Miguel. Nakita ko ang mga notice ng late payment na tinatago niya. Ang paraan ng pagkabigla ni Elena kapag matagal mag-beep ang credit card reader, doon ako magsisimula. Mas nakakatakot ka kaysa sa inakala ko, sabi ni Thomas, itinataas ang baso. Para sa hustisya. Pinagbunggo ko ang baso ko sa kanya. Para sa karma. Ang bar ay may mahinang ugong ng usapan. Tumutugtog ang isang lumang kanta sa jukebox, yung kinakanta ni Isabel habang nagluluto. Iwinaksi ko ang alaala. Hindi makakatulong ang nostalgia ngayon. Lumapit si Thomas, humina ang boses. Sigurado ka ba dito? Kapag sinimulan mo, wala nang atrasan. Tinitigan ko siya. Sila ang pumili. Ngayon, ako naman ang pipili. Tumango siya. May respeto sa tingin. Pwes huwag kang kukurap, manginginig sila kapag hinigpitan mo ang tornilyo. Tinago ko ang notebook. Nabubuo na ang plano, parang mga blueprint na ginuguhit ko noon. Engineer ako dati, gumagawa ng mga bagay na nagtatagal. Sa pagkakataong ito, ang pagbagsak nila ang bubuuin ko, isa-isang brick. Tumayo ako at nag-iwan ng bayad sa mesa. Hindi ko ginalaw ang brandy. Salamat pare, tatawagan kita. Kumaway lang siya. Huwag kang tumawag, gawin mo lang. Umungol ang pinto ng bar nang itulak ko ito, sinalubong ako ng malamig na hangin at ulan. Putik at tubig ang inaapakan ng bota ko, ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa basang bangketa. Umuusok ang hininga ko sa lamig pero malinaw ang isip ko. Akala ni Miguel mabuburan niya ako. Akala ni Elena maiisahan niya ako. Itinayo nila ang buhay nila sa pundasyon ko at alam ko kung nasaan ang mga bitak. Naglakad ako, mas lumakas ang ulan ngayon. Bawat patak ay paalala ng bagyong parating sa kanila. Madilim ang kusina, liban sa mahinang ilaw ng flashlight ng cellphone ko. Ang mesang nara na dapat ay para sa kainan ng pamilya
ay naging larangan ng digmaan ng mga nagkalat na papel, bills, resibo at isang nilukot na bank notice. Iniwan ito ni Miguel, pabaya gaya ng dati, iniisip na hindi ko mapapansin. Kumilos ako ng tahimik. Bawat dokumento ay bintana sa kanilang mundo at bubuksan ko ito ng maluwag. Inangat ko ang isang credit card statement. Ang mga numero ay nakakasilaw sa ilaw. 700,000 ang utang, naubos sa mga designer na damit at kain sa labas. Pangalan ni Elena ang nasa kalahati ng mga gastusin kasama ang isang 100,000 na bag na pwede sanang pambayad ng kuryente ng ilang buwan. Napailing ako, mapait na napangiti. Nilait niya ang luma kong bahay habang nilulustay ang perang wala naman sila. Hindi rin nalalayo si Miguel. Late na bayad sa kotse, gym membership na hindi ginagamit. Ang kasakiman nila ay parang bahay na gawa sa baraha at handa na akong hugutin ng isa. Tumigil ang daliri ko sa isang bank notice, may tatak na overdue sa pula. Nakaligtaan nila ang 2 buwang bayad sa amortization ng maliit na kondo na binili nila bilang investment noong 1 taon. Ipinagmayabang ito ni Miguel sa hapunan noon, yayaman daw sila doon. Tumangulang si Elena habang nag-i-scroll sa mga litrato ng luxury lofts. Ngayon, nagbabanta na ang bangko na bawiin ito. Isinulat ko ang account number sa notebook ko. May naalala ako. Si Elena noong nakaraang linggo, ang boses ay puno ng pandidiri nang tawagin niyang baduy ang carpet ng dining room. Kinumpas pa niya ang tinidor na parang setro, sinasabing kailangan namin ng modern elegance. Tumawa si Miguel, sumang-ayon, habang ako ay nakatitig sa family photos sa dingding, nagtataka kung kailan tumigil ang anak ko na ituring na tahanan ang bahay na ito. Ang carpet na yon ay pinili ni Isabel. Gusto nilang alisin yon, burahin siya, burahin ako. Natigilan ako nang makarinig ng langit-ngit mula sa pasilyo. Kumabog ang dibdib ko at pinatay ang flashlight. Luma na ang bahay, laging maingay, pero hindi ako pwedeng mahuli. Sumandal ako sa counter, nakikinig. Wala, kundi ang ugong ng ref at tiktak ng orasan. Huminga ako ng malalim. Nasa taas sila, tulog siguro, walang kamalay-malay sa bitag na pinasok nila. Binuksan ko ulit ang ilaw, nagbuklat pa ng mga papel. Resibo para sa wine club subscription, isa pa para sa spa day na kailangan daw ni Elena. Bawat linya ay hibla sa sapot na ginawa nila at sinusundan ko ito. Ang pagiging engineer ko ay nagturo sa akin na hanapin ang kahinaan, ang mga bitak sa istruktura na pwedeng magpabagsak dito. Gumuguho na ang pananalapi nila at sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat pagyanig. Bumigat ang notebook sa kamay ko sa bawat sulat, petsa, halaga, account number. Isinuksok ko ang bank notice sa bulsa ko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kontrol. Ako ang nagtayo ng bahay na ito, ng buhay na ito, at sinubukan nilang angkinin ng walang laban. Malaking pagkakamali. Isa pang langit-ngit, mas malapit na ngayon. Mga yapak, mabigat at mabagal, pababa ng hagdan. Si Miguel. Isinara ko ang notebook at isinilid sa bulsa, ibinalik ang mga papel sa magulong tumpok. Pinatay ko ang flashlight at lumapit sa pinto ng kusina. Huminto ang mga yapak sa labas lang. Tay? Ang boses ni Miguel ay inaantok, nagdududa. Hindi ako sumagot, kalmado ang pulso ko, matalas ang isip. Ibinigay nila sa akin ang armas na kailangan ko, nakabalot sa sarili nilang kapabayaan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kaunti. Ang mga bisagra ay tahimik dahil sa aking maintenance. Madilim ang pasilyo, ang anino ni Miguel ay nasa dulo. Lumusot ako, pinigil ang hininga at humalo sa dilim ng bahay na mas kilala ko kaysa sa kanila. Ang opisina ng abogado ay kabaligtaran ng bahay ko. Salamin ang dingding, gray ang carpet, amoy kape at tinta ang hangin. Nakaupo ako sa tapat ni Attorney Santos. Ang luma kong coat ay nakasampay sa upuan. Isang folder ng notes ang nakabukas sa harap ko. Tanaw ang skyline ng Maynila sa labas. Ang mga gusali ay kumikinang sa ilalim ng maulap na araw. Si Attorney Santos, na nakabarong, ay binasa ang mga isinulat ko, ritmikong tumutunog ang kanyang ballpen. Kilala ko siya mula sa engineering days ko. Matalas siya, maingat at hindi nag-aaksaya ng salita. Sigurado ka ba dito, Carding? Tanong niya. Mababa ang boses. Matapang na hakbang to. Tumango ako.
Lumagpas sila sa linya, attorney. Binabawi ko lang kung ano ang akin. Sumandal siya. Sige, simulan natin sa huling habilin. Will, gusto mong tanggalin si Miguel? Nang tuluyan? Tuluyan. Mabigat ang salita. Pinal. Nakonsensya ako saglit. Anak ko pa rin si Miguel. Ang batang dating kumakapit sa kamay ko sa perya, pero wala na ang batang iyon. Pinalitan ng lalaking dumura sa mukha ko. Iwinaksi ko ang isipin at tiningnan ang mga papel na inabot ni attorney. Ang una ay binagong will na pinapangalanan ang isang lokal na charity bilang beneficiary. Ang bahay, ang ipon ko, lahat. Walang makukuhang kahit sentimo sina Miguel at Elena. Pinirmahan ko ito, ang lagaslas ng ballpen ay tahimik na tagumpay. Ang ikalawang dokumento ay bank form. Pag-freeze sa joint account. Gamit pa rin ni Miguel ang account na tinulungan ko siyang buksan nung una siyang magkakotse. Hindi niya ito kailanman isinara, at ngayon ang katamaran niya ang magpapahamak sa kanya. Pinanood ako ni Attorney Santos. Malalim ang hiwa nito, Carding. Mararamdaman nila to. Dapat naisip na nila yan noon pa, sabi ko, kalmado pero matigas. Inilabas ko ang phone ko, tinawagan ang bangko. Mabilis na usapan, ilang codes at sarado na ang account. Hindi malalaman ni Miguel hanggat hindi niya sinusubukang gamitin ito at nai-imagine ko na ang panic niya. Sunod ay ang bahay. Iminungkahi ni attorney ang isang trust, ilalagay ang ari-arian sa labas ng abot ni Miguel. Hindi nila pwedeng pwersahing ibenta kung ikaw ang sole trustee, paliwanag niya. At kung subukan kanilang palayasin, ito ang legal na sandigan mo. Tumango ako at pumirma. Ang bahay ang huling kuta ko. Binuhos ko ang buhay ko doon, bawat pako, bawat semento. At hindi ako papayag na gawin nila itong personal ATM. Ang ballpen ay parang martilyo, sinisilyuhan ang kapalaran nila. Inayos ni attorney ang mga papel. Okay ka lang, Carding? Hindi ito madali. Alam ko. Tumingin ako sa kanya. Pero kailangan, sila ang pumili nito. Nakipagkamay ako at inipit ang folder sa kilikili ko. Paglabas ko ng pinto, nag-vibrate ang phone ko. Pangalan ni Miguel, missed call. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ko sinagot. Nararamdaman na niya ang pagyanig kahit hindi pa niya alam kung bakit. Tumayo ako sa bangketa, humahampas ang hangin, bumuhos ang ambon. Ang folder sa kamay ko ay kalasag, armas at mapa sa hustisya. Ang tawag ni Miguel ay ibig sabihin natataranta na siya. At simula pa lang yon. Hayaan siyang manginig, may trabaho pa ako. Ang sala ay umiilaw dahil sa TV. May reality show na umaandar. Palakad-lakad si Miguel, hawak ang phone na parang lifeline. Si Elena ay nakahiga sa sosyal na sofa, kalmado kumpara sa galit ng asawa. Nakatayo ako sa labas ng dilim ng kusina, nakabukas ng kaunti ang pinto. Hawak ko ang phone ko, nire-record ang bawat salita. Nakita mo ba to? Iniharap ni Miguel ang phone kay Elena, basag ang boses. Frozen ang mga accounts, sinubukan kong bayaran ang kotse at tumalbog. Tumalbog? Tinaasan siya ng kilay ni Elena. Kalma lang, Miguel. Baka glitch lang. Tawagan mo ang bangko. Tinawagan ko na! Inihagis niya ang magazine sa sahig. Sabi nila nakalock daw dahil sa primary holder. Si tatay yon, Elena. Siya ang may gawa nito. Lumapit ako sa pinto. Mabilis kumilos ang bangko. Hilaw ang galit ni Miguel, pero ang reaksyon ni Elena ang inaabangan ko. Gumalaw siya. Tinatapik ang kuko sa sofa. Ang tatay mo? Bakit naman siya mag-aabala? Dahil mapaghiganti siya, sigaw ni Miguel. Nagmamaktol siya mula nung humingi tayo ng pera pampaayos. Narinig mo siya, akala niya pag-aari niya tayo. Napangiti si Elena, isang mabagal at kalkuladong ngiti. Pwes, baka oras na para umalis siya. Masyadong malaki ang bahay para sa kanya. Pwede nating ibenta, lumipat sa mas maganda, mas moderno. Nanikip ang dibdib ko, pero hindi ako gumalaw. Ibenta ang bahay ko? Ang itinayo namin ni Isabel? Hindi lang sila sakim, wala silang awa. Pinakalma ko ang paghinga ko. Bawat pantig ay ebidensya, gatong sa apoy na sinisindihan ko. Tumigil si Miguel sa paglakad. Tingin mo mapapalayas natin siya? Dumungaw si Elena, mahina ang boses. Matanda na siya, Miguel. Mahina. Sasabihin nating para sa kabutihan niya.
Hanapan natin siya ng maliit na apartment, yung mura, sa atin ang bahay. Yun ang patas. Patas. Nakakapaso ang salita. Nakahover ang hinlalaki ko sa phone, tuloy ang recording. Nagpaplano sila sa harap ko, walang kamalay-malay sa bitag na sumasara sa paligid nila. Alam kong makasarili sila, pero ibang level ito. Ang tahanan ko, ang buhay ko, gagawin lang tuntungan ng ambisyon nila. Nag-alinlangan si Miguel. Hindi siya aalis ng tahimik. Alam mo kung gaano siya katigas. Di pilitin natin, matalas na sabi ni Elena. Kakausap tayo ng abogado. Hindi siya pwedeng manatili dito habang buhay. Hinihila tayo pababa. Umatras ako, tahimik ang bota sa tiles. Nagtago ako sa dilim nang tumayo si Elena para i-check ang lock ng bintana. Mabusisi siya, pero hindi sapat. Nag-vibrate ang phone ko nang masave ang recording. Nakulong ang boses nila sa memorya. Pumasok ako sa kusina, kumakabog ang dibdib, pero malinaw ang isip. Akala nila maiisahan nila ako. Pero inabot lang nila sa akin ang lahat ng kailangan ko. Reckless ang plano nila. Gagamitin ko ito, ibabalik sa kanila. Ang sarili nilang mga salita ang maghuhukay ng libingan na akala nila ay para sa akin. Ang bagong lock sa pinto ko ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng beranda. Ang tansong kulay ay tila nang iinsulto. Ang susi ko, pudpud na sa tagal ng gamit, ay ayaw pumasok. Nakatayo ako sa labas, umuusok ang hininga sa malamig na hangin ng Disyembre, ang ambon ay dumadapo sa aking lumang coat. Ang aking bahay, ay parang pag-aari na ng iba. Mabilis kumilos sina Miguel at Elena. Pinihit ko ulit ang susi, kumayod lang ang bakal. Hindi lang sila lumalaban. Sinusubukan nila akong burahin. Umatras ako. Madilim ang sala, nakasara ang kurtina, pero alam kong nasa loob sila, malamang ay nagdiriwang. Kanina, narinig ko sa voicemail ng pinsan ko ang plano nila. Kumuha sila ng abogado, sinasabing unstable daw ako, hindi na kaya ang sarili. Ipinapakalat nila ang kwento sa mga kamag-anak na ulyanin na ako at nawawala sa sarili. Ang lock na ito, hindi lang harang. Deklarasyon ito ng giyera. Inikot ko ang bahay, lumulubog ang bota ko sa putik. Nakalock din ang pinto sa likod. Hinawakan ko ang hamba ng pinto, naalala ang summer na pininturahan namin ito ni Isabel. Masakit ang alaala, pero isinantabi ko muna. Kailangan ko ng paraan para makapasok o para ibalik ito sa kanila. Sa loob, nai-imagine ko si Miguel na sumisigaw sa abogado. Si Elena naman, kalmado, binabaluktot ang kwento para magmukhang marangal ang pagtataksil nila. Para sa ikabubuti niya to. Dinig ko ang boses niya sa isip ko. Inilabas ko ang phone ko. Ang numero ni paring Tomas ang nasa taas. Pinalitan nila ang kandado, sabi ko pagkasagot niya. At sinasabi nila sa lahat na nababaliw na ako. Tumawa ng mapakla si Tomas. Matapang na galaw para sa mga baguhan. May plano ka? Ginagawa na, sabi ko, nakatingin sa bahay. Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Kailangan ko lang itulak. Huwag kang magpapaapekto. Takot sila kaya nila ginagawa yan. Takot o hindi, lumagpas sila sa linya. Ibinaba ko ang phone, mas lumakas ang ulan. Naglakad ako papunta sa pinto sa likod, sinubukan ang seradura. Nakalock. Pero, pagtalikod ko, nag-text ang hipag kong si Tita Linda. Carding, anong nangyayari? Sabi ni Miguel may sakit ka raw, tumawag ka. Tinitigan ko ang mensahe. Nakuha na nila si Linda, nilalason nila ang isip ng pamilya. Pero imbes na malungkot, naging gatong ito sa galit ko. Akala nila mapapag-isa nila ako. Minaliit nila kung hanggang saan ako aabot para protektahan ang akin. Naglakad ako pababa ng driveway. Tahimik ang kalye, kumukurap ang Christmas lights ng mga kapitbahay. Tumigil ako sa bangketa, lumingon sa nakalock na pinto. Akala nila nanalo na sila sa round na to. Pero ako ang nagtayo ng bahay na, yan, at mas alam ko ang sikreto niyan kaysa sa kanila. Hayaan silang magsaya. Makakapasok din ako. Amoy sunog na kape at sinamon ng coffee shop. Puno ng shopping bags ang mga mesa. Nakaupo ako malapit sa bintana, hawak ang tasang may basag. Sa tapat ko, hindi mapakali si Aling Susan, kaibigan ni Isabel ng ilang dekada. Nanlalaki ang mga mata niya sa pag-aalala. Carding, may narinig ako na kailangan mong malaman. Bulong niya, lumilinga-linga. Nagpaplano ng malaking Noche Buena sina Miguel at Elena.
Inimbita nila ang buong pamilya. Si Linda, mga pinsan mo, lahat. May ia-announce daw sila. Humigop ako ng kape. Anong klaseng announcement? Nag-alinlangan si Susan. Sasabihin daw nilang hindi mo na kaya, na nawawala ka na sa sarili at hindi mo na kaya humawak ng pera. Gusto nilang ideklarang incompetent ka, baka humingi pa ng guardianship. Gagamitin nila ang dinner para makuha ang panig ng lahat. Parang suntok ang mga salita pero hindi ako kumibo. Ibinaba ko ang tasa. Ganoon pala ang laro nila, public humiliation. Ipapalabas na malasakit para hubaran ako ng karapatan. Nai-imagine ko na si Miguel nagtataas ng baso, nagpapanggap na mabait, habang si Elena ay tumatango. Magugulat ang pamilya, baka maniwala pa, lalo na sa mga chismis na kinalat na nila. Saan mo narinig to? Tanong ko. Nabanggit ni Linda, sabi ni Susan. Nag-aalala siya, pero parang napapaniwala na siya ni Miguel na hindi ikaw ang sarili mo. Tinatawagan ni Elena ang lahat, sinasabing delikado ka na raw kasama. Tumango ako, kinuha ang phone at nagbukas ng notes app. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko. Noche Buena, pamilya, announcement, guardianship. Akala nila maa-ambush nila ako. Gusto nila ng palabas? Bibigyan ko sila, pero hindi yung inaasahan nila. Hindi ka ba nagulat? Tanong ni Susan. Hindi, sabi ko. Pero hindi ko inakalang maglalaro sila ng ganito kadumi. Hinawakan niya ang kamay ko. Anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng hayaan na lang to. Tinitigan ko siya. Hindi talaga, inaasahan nilang bibigay ako. Sorpresa ang matatanggap nila. Tumayo ako, nag-iwan ng bayad, at kinuha ang coat ko. Paglabas ko, sinalubong ako ng lamig ng hangin. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Mensahe galing kay Linda. Inignore ko ito. Ang Noche Buena ang bitag nila, pero pwede rin itong maging bitag ko. Binuksan nila ang pinto sa sarili nilang pagbagsak at handa na akong pumasok. Ang opisina ni Attorney Santos ay parang kuta. Nakalatag ang mga dokumentong inihanda ko, eviction notices para kina Miguel at Elena, court order para i-freeze ang joint accounts at listahan ng utang nila. Matibay to, Carding, sabi ni attorney. Ang eviction notice ay legal, suportado ng trust, may 30 days sila para umalis, at ang account freeze effective immediately. Corner mo na sila. Tumango ako, pinirmahan ang huling pahina. At ang ebidensya? Nasa folder ang mga recordings, bank statements at screenshots ng texts ni Elena. Gabing-gabi ko itong binuo sa hapagkainan. Sobra pa sa sapat, sabi ni attorney, isinilid ang folder sa briefcase. Kung subukan nilang lumaban, ibabaon sila nito sa korte. Sumandal ako, ang bigat ng pakiramdam, hindi ito tungkol sa gusali, tungkol ito sa pagtibag sa kasinungalingang binuo ni na Miguel at Elena. Ang isipin na ang anak ko, na dati kasya sa mga bisig ko, ay nagnanakaw sa akin ngayon, ay nagdala ng pamilyar na kirot, pero hindi pagsisisi ang tatapos nito. Sunod na punta ko ay sa bangketa sa mall. Ang binata sa counter ay mabilis na nag-type. Ayos na po, Mr. Reyes, assuming Carding surname. Sabi niya, medyo kinakabahan. Kinilok na ang mga numero. Wala nang designer bags para kay Elena. Wala nang utang para kay Miguel. Bumalik ako kay attorney para sa huling piraso. Isang sulat na isi-serve sa Noche Buena, nakasaad ang eviction at ang mga kahihinatnan ng ginawa nila. Isinilid ko ito sa isang plain envelope. Ito ang alas ko. Tumayo si attorney at inabot ang kamay. Handa ka na, Carding. Hindi nila ito makikita. Kinamayan ko siya. Hindi talaga. Paglabas ko, puno ng tao ang mall. May mga Christmas songs na tumutugtog. Naalala ko si Isabel kung paano siya magsabit ng parol tuwing Disyembre. Pinalambot ako ng alaala saglit, pero saglit lang. Pinili ni Miguel ang landas niya at pinili ko ang akin. Bukas ay Noche Buena, ang grand stage nila. Akala nila ipapahiya nila ako. Pero hawak ko ang folder, ang sulat, ang katotohanan. Hayaan silang maghain sa mesa. Ako ang magdadala ng singil. Ang dining room ay maliwanag sa liwanag ng kandila, amoy hamon at lechon manok. Ang mesang nara ay natatakpan ng puting mantel at porselana ni Isabel. Puno ng kamag-anak ang mga upuan. Si Tita Linda, mga pinsan, ilang kapitbahay.
Nakayo si Miguel sa kabisera, may hawak na wine glass. Ang ngiti ay kasing kintab ng bago niyang relo. Si Elena ay nasa tabi niya, perpekto ang postura. Nakaupo ako sa tapat, ang mga kamay ay nakatiklop, may plain folder sa ilalim ng upuan ko. Tumikhim si Miguel. Salamat sa pagpunta niyo. Simula niya, praktisado ang boses. Espesyal ang Paskong ito, pero may kailangan kaming sabihin. Pinanood ko siya. Kalmado ang mukha ko, pero mabilis ang tibok ng puso. Tumingin sa akin si Miguel. Tay, napag-usapan na natin to. Hindi ka na okay. Ang bahay na to, ang buhay na to, sobra na para sa'yo. Nagbotohan na kami. Hindi ka na parte nito. Panahon na para umalis ka. Napasinghap ang mga tao. Napahawak si Tita Linda sa bibig. Lumaki ang ngiti ni Elena. Nagbulungan ang mga bisita, nagpapalipat-lipat ang tingin. Dahan-dahan akong tumayo. Lahat ng mata ay nasa akin. Ganun ba, Miguel? Sabi ko, matatag ang boses. Desidido na kami, ngisi niya. Para sa kabutihan mo, Tutay, magpapasalamat ka rin. Inabot ko ang folder sa ilalim ng upuan. Regalo ko bago ako umalis, sabi ko. Buksan mo. Nag-alinlangan si Miguel, pero kinuha niya ito. Pagbukas niya, nakita niya ang eviction notice. Namutla siya. Sunod ang court order, tapos ang listahan ng utang at transcript ng recording. Ano to? Sigaw niya. Basag ang boses. Nahulog ang folder. Nagkalat ang papel sa tabi ng lechon. Hindi mo pwedeng gawin to. Nagawa ko na, sabi ko. Basahin mo ang iba. Nandyan lahat. Ang utang nyo, ang plano nyo, ang mga salita nyo. Hinablot ni Elena ang isang papel. Kasinungalingan to, sigaw niya, pero nanginginig siya. Lumapit si Tita Linda at kumuha ng papel. Nanlaki ang mata niya. Screenshots ng text ni Elena. Miguel, totoo ba to? Tanong ni Linda, matalas ang boses. Sinubukan niyong ibenta ang bahay niya? Hindi ganun yon, stammer ni Miguel. Umatras ako. Ang folder ang armas ko at tumama ito. Paliwanag, sigaw ni Linda. Sinabi niyong nababaliw na si Henry, pero ito, sabi dito ibebenta niyo ang bahay. Tulong lang ang gusto namin, sigaw ni Elena. Tulong? Tumayo si Aling Susan. Nagsinungaling kayo sa amin. Sinabi niyong baliw siya para manakaw niyo ang bahay. Nagkagulo sa kwarto. Ang mga bisita ay nagsisigawan. Umiyak si Elena. Si Miguel ay parang guguho na. Lumingon siya sa akin. Tay, sabihin mo sa kanila na mali ito. Hindi namin sinasadya. Tinitigan ko siya. Sinadya niyo ang bawat salita. Pinili niyo yan. Panindigan niyo. Hinawakan ni Elena ang braso ko. Tatay Carding, sorry na. Aayusin natin to. Umiling ako. May ilang taon kayo para ayusin to. Pinili niyo ang kasakiman. Nagsialisa ng mga bisita. Tumingin sa akin si Linda, humihingi ng tawad. Tumangulang ako. Tay, hindi mo kami pwedeng palayasin. Bahay din namin to. Makaawa ni Miguel. Akin to, sabi ko. Simulat sa pool. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang pinto ng dining room ay sumara, muffled na ang mga pagmamakaawa nila. Tumayo ako sa dilim ng sala. Tapos na. Gumawa sila ng bitag at ibinalik ko sa kanila. Ang bago kong apartment ay maliit, pero tanaw sa bintana ang skyline ng Maynila at ang mga ilaw nito sa gitna ng ulan. Nakaupo ako sa desk, nagsusulat ng sulat. Wala na ang bahay, nabenta na sa isang batang pamilya. Umalis ako na may sapat na pera para magsimula ulit dito. Sina Miguel at Elena ay naglaho matapos ang Noche Buena. Wala na akong balita sa kanila. Miguel, sulat ko. Pinatawad na kita, hindi dahil deserve mo, kundi dahil kailangan ko nang mag-move on. Paalam. Tinupi ko ang sulat at isinilid sa envelope. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Wala na ang buhay na itinayo ko noon, pero ako, nandito pa rin. May kahon sa pinto na laman ang gamit ni Isabel at drawing ni Miguel noong bata pa siya. Kinuha ko ang envelope. Pupunta ako sa post office. Bahala na kung basahin niya o hindi. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Sinuot ko ang coat ko at lumabas. Tahimik ang hallway. Handa na akong tahakin ang bagong landas.